God. Thank you for that powerful testimony, Ronald. Before we start our word today, iikot muna po tayo. Tatayo tayong lahat. Let's roam around. Babati tayo. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. Sige po. Praise God. Check. Okay, taas po natin ating mga kamay. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Lord, thank you sa unang-una, Lord, sa buhay. Paano mo kami binibigyan lagi ng chance, Lord, to experience your grace, your mercy, your love. Salamat, God, sa araw na ito na you gather your people again. Lord, marami kaming mga huna-huna, marami kaming mga worries, marami kaming mga concerns. Pero wala kaming ibang totoong malalapitan, Lord. Only you. Masarap makinig sa mga successful people, Lord, mga kilalang tao, known people. Pero Lord, honestly, pinakamasarap makinig sa'yo. Kasi yung salita mo, Lord, totoo. Lord, yung salita mo talagang proven and tested na. And today, Lord, as we hear your word, we just want to say sorry. Lord, kung may mga nasabi kami, nagawa kami, naisip kami, Lord, na hindi galing sa'yo, patawarin mo po kami. Lord, as I share your word, anoint your servant. Holy Spirit, let your will be done. We love you, we praise you. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Praise God, at makakaupo na po tayo. Good morning po sa tanan, at good morning din po sa ating mga nasa online, purihin ang ating Panginoon. So, tutuloy po tayo sa ating series, no? If you remember, tayo po ngayon ay nasa series nating Seek First 2026 this January. No, for the whole January, wala tayong gagawin kundi uunahin lang natin si Lord, no? Kasi 'di ba, that's the promise of God. Na kapag inuna mo si Lord, everything will follow. Amen? So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is Ask, Seek, and Knock. Pwede po ba basahin natin ito sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Yan. So our text is from the book of Matthew chapter 7, 7 to 12. It is written, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So dito po iikot yung ating pag-uusapan ngayon. Now, ito pong Matthew chapter 7, this is part of our Lord Jesus' Sermon on the Mount. If you remember, no, nagtuturo ang ating Panginoong Jesus, kaya siya tinawag na mount, that's hillside. Literally, nasa mountain sila. So inabot ang ating Panginoon kasama ang daghang tao dito, no? Nakikinig sila sa turo ng ating Panginoon. Imagine that. Kung gaano kagaling. Imagine, ito na lang, nakikinig ka sa isang successful businessman, sa isang magaling na tao. Di ba parang, wow. Ito imagine, si Lord na nag-create ng mundo, na bumaba naging tao, nagtuturo. Tanong, anong galing nun? Kaya nga inabot sila ng ilang araw dito kasi yung mga tao, wow. So in the Sermon on the Mount, Jesus offers powerful lesson to the people. Pero ito pong part na ito, pinaulit-ulit niya sa tao. So Jesus repeats these instructions and promises to emphasize how serious He is about to them.
So itong part na ito, napansin ko, bakit parang inulit-ulit ito ni Lord? So lumalabas, kasi sa Bible, kapag inuulit-ulit yung sinasabi, ibig sabihin may gustong sabihin yung tao. May gustong sabihin yung author, may gustong sabihin si Lord. And this is important for us. And I think this 2026, marami tayong concern sa buhay, marami tayong gustong gawin, marami tayong mga plano. Taas ang kamay ng mga meron dito niyan. 'Di ba? So January pa lang, ito ewan ko kung parehas tayo. Careful ka sa lahat ng moves mo. Tama. Careful ka sa lahat ng mga plano mo, sa lahat ng mga decisions mo. Why? Kasi baka magkamali ka. Nako, pag nagkamali ka na naman, February na naman, March na naman, April, hanggang sa mauulit na naman yung taon, mali-mali ka na naman. Kaya ang ginagawa natin, lagi tayong careful. Alright? So now, this is important reminder for us this new year, 2026. Number 1, God commanded us to ask. Everybody read this. 1, 2, 3, go. So in Matthew chapter 7, 7a, sabi po dito, ask and it will be given to you. Sa Tagalog, magsabi ka para kung ano yung sasabihin mo, yun yung ibibigay sa'yo. Now, tanong, Pastor, bakit ganon? Kailangan ko pa mag-ask kay Lord. Are you still there? Pastor, di ba matalino si Lord? Pastor, di ba magaling si Lord? Di ba alam na ni Lord lahat? Bakit pa kailangan mag-ask? We ask because He commanded us to ask. Look at this in the Bible, letter A, God told Solomon to ask. In 1 Kings chapter 3 verse 5, look at this. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you. So nung panahon pong ito, si Solomon, actually patay na ang kanyang tatay dito, si David, siya na yung magiging next in line, no, na magiging hari ng Israel. So sabi, nag-appear daw si Lord kay Solomon during the night, in a dream. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, anong gusto mo? Sabi God said, ask. Look at Solomon's response here. 1 King 3 verse 8. Sabi ni Solomon, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Ito yung sagot ni Solomon nung tinanong siya ni Lord, ano bang gusto mo? Actually, in other texts or in other version, wisdom yung sinabi dyan. So give your servant a wisdom to govern your people. Lord, pwede mo ba bigyan mo ako ng dunong, ng talino, ng wisdom? Paano ko hahandilin yung mga tao mo? Kasi hari siya eh. It's like a president sa panahon natin ngayon. So paano hahawakan, paano i-manage ni Solomon itong kingdom kung wala siyang galing, kung wala siyang dunong? Ikaw na lang eh. Paano mo hinahandle yung small unit of the society which is your family? Ilang kayo? Kami, ako, si Nice, si Nasha, si Pablo, yung bago naming baby, tsaka si Gigi. 6. Baby pa lang yung mga anak ko, agaw. Medyo hirap na eh. Look at this. Isang bansa. O ikaw na lang, if you're a manager,
Paano mo ina-handle yung tao mo? If you're in the business, paano mo ina-account yung products mo? So marami ito. Kaya sinabi ni Lord, you ask anong gusto mo. At nung sinabi ni Solomon, Lord, give me a discerning heart. Letter B, Jesus told Bartimaeus to ask. Mark 10:51. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. So as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. So itong si Bartimaeus is what? Ay bulag. Nung marinig niya na si Jesus po, ang ating Panginoon, ay pupunta doon sa lugar kung naasaan siya, he began to shout. Kasi bulag ito eh. Of course, pag bulag ka, hindi mo makikita kung nasa ng tao. Hindi niya alam kung saan manggagaling si Lord, kung north, east, south, or west. Kaya ang ginawa ng taong bulag na ito, si Bartimaeus, sumigaw siya. Jesus! Jesus! Pero na doon si Jesus. Jesus! Narinig ito ng Panginoon, sino na? Ingay nun ah. Sino yun? Punta si Lord sa kanya. Sa daming tao, pinuntahan niya ito. Sabi ng Lord sa kanya, anong gusto mo? At ang sagot ng bulag, Lord, gusto ko pong makakita. Letter C, Jesus told two disciples to ask. In John chapter 1, 37 to 39, when the two disciples heard him say to this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, what do you want? They said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Sumagot ang Panginoon, come. He replied, and you will see. So, ang Hebrew word ng ask po is shalal. Sa basa niyan, shawal. Parang slang ha, shawal. So, ask in Hebrew is shal. It means to inquire, to request. So, kung magtatanong kayo, hi, shal. Ano yung shal? So, lumabas din yung word na counsel, beg, borrow, consult, demand, desire, request, and pray. Now, I have a question to you. This New Year 2026, what do you want? Sige po, ikaw na lang, sagutin mo yung tanong. Itong bagong taon, ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng bahay? Amen. Sino dito gusto ng bahay? Bahay-bahayan. Gusto mo ba ng brand new car? Or car? Gusto mo ba ng lupa? Business? Gusto mo ba ng pambayad ng utang? Gusto mo ng panggasto, panglaag, pang-OOTD mo? Bagong shoes, new set of clothes, kagalingan sa sakit. Gusto mo ba ng uyab na magiging asawa mo na? Gusto mo ba makapagtapos ng pag-aaral? Sabi ng Lord, you ask
Shaul. James 1:6-8. Look at this. But when you ask, you must believe and do not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Balikan daw natin ulit yung verse 6. Sabi ni James, na kapatid ng ating Panginoon, kapag ikaw ay nag-ask o nag-shall, sabi you must believe and do not doubt. So lumalabas, kapag ikaw ay nag-ask ka kay Lord, maganda naman din, maniwala ka. Huwag ka daw mag-doubt. Kasi sabi yung mga taong nag-doubt is parang wave of the sea. Di ba yung wave, kaya nagwe-wave yan because of the wind. Sabi that person is double-minded. Ang mga doubtful people daw, they are double-minded. Magpe-pray sila kay Lord, mag-ask sila kay Lord, pero maya-maya, ay parang baka hindi nabigay. So sabi ng Bible, they are double-minded. Now, there was a man by the name of Dr. Haddon Robinson. I think I have a picture here. Ito pong si Dr. Haddon Robinson, he was serving as the president of Denver Theological Seminary. So he had been there for a short time and they needed a new telephone system for the school. So itong si Dr. Haddon, dahil nga president siya, nangailangan daw sila doon sa kanilang organizations ng school, ng mga telephones. Now, so he went to meet with a businessman in the town. May kinausap daw siya, isang negosyante. Somebody that knew him, kilala niya na, and he knew the school, and that had donated things in the past. So meaning to say, itong kakilala nito ni Dr. Haddon Robinson na businessman, sumusupport na rin pala talaga doon sa kanilang school. So he went to see him if he could get him to give some money for telephone system. So the businessman talked to Dr. Robinson and asked him, he said, well, okay. So doctor, how much is it gonna cost? Magkano po ang magagasto natin dyan kapag nagpagawa tayo ng telephone system? He says, the doctor says, I think it's gonna cost about $20,000 for the new system. $20,000 is magkano in peso? 20 times 50. I think I have picture there, Harona, no? 20 times 50 is what? Is 1 million. So lumalabas yung telephone system kasi buong school ito malaki ito. Di lang ito basta-bastang isang telepono, may wifi ka lang. Sa buong school, sabi na kanya ni Doctor, 1 million. So, the businessman said, look at this. So, okay, 1 million. How much do you want me to give? Magkano gusto mong ibigay ko? Sabi ni Dr. Robinson, I'd like you to give $1,000. So, ang need is 20,000. Pero sinabi ni Doctor, 1,000 lang, $1,000. Okay lang ba, no? Can you give me $1,000? So, the $1,000, 1,000 times 50 is what? Is 50,000. So, the man got out his checkbook, wrote a check for $1,000. Habang nagmi-meeting sila, nilagay na ron, push it across the table to Dr. Robinson. And then he looked at him. Sabi nitong businessman, you just insulted me.
Parang na-insulto mo ako. So, sabi ni Dr. Robinson, I'm sorry because it was too much. Pasensya ka na kasi malaki kasi talaga. Sabi niya, at $20,000 is a lot of money. Sabi niya, so he said, no. You need $20,000 and you ask me for $1,000. Ang kailangan mo is 1 million, nakipag-meeting ka sa akin, tapos ang hihingin mo lang pala is 50,000. Itong sagot ng kang businessman sa kanya. Go. Don't ever be afraid to ask for the big things. Because the worst that can happen is that you could get a no. And you may get what you're asking for. Sabi sa kanya, hindi masamang magsabi ng malaki. At kung nagsabi ka ng malaki at ang sagot ay no, edi okay lang yun. Now, Dr. Robinson walked out of that man's office with a check in his pocket. Alam niyo kung magkano nakalagay sa cheque? Nang lumabas siya. Sige. Sige, go. $1,000. So, chinarge nitong businessman kay doktor yung $19,000 to teach him a lesson that day. Church, listen. God wants us to teach us a lesson to learn to ask big when we ask. Lagi nating tatandaan that there is nothing too great from God. Tanong, kung nag-a-ask ka kay Lord, sino ba yung kausap mo? Are you still there? Kapag nagpe-pray ka kay Lord, alam mo ba kung sino yung kausap mo? Hindi lang ito multi-billionaire. Kailangan, when you ask God, sabi ni Lord, anak, you ask big things. Bakit? Walang imposible kay Lord. Pwede ba isang malakas naman palakpak para kay Lord dyan? Alam mo, may mga ganyan tayong thinking eh. No, ano kasi nakakaya naman, Lord, pwede ba bagong cellphone? Ay, Lord, pwede ba cellphone? Kahit second hand lang, Lord, yung tigo 1,000. Grabe ka naman, ganyan lang tingin mo kay Lord. Maganda this 2026, ayusin mo. Alam mo kaya may mga taong hindi lumalago. Sa totoo lang, kahit na kay Lord na sila, kasi nag-a-ask siya gamay lang. Kaya nga sabi ng Bible, what do you want? Anong gusto mo? James 4:2b, sabi you do not have because you do not ask God. Alam mo kaya ka wala? Kasi nga, hindi ka naman nag-a-ask kay Lord. Hindi pwedeng, hindi, alam naman na ni Lord yun. Lord pa. Hindi ganun. Tama, anong need mo? Anong concern mo? Sabihin mo kay Lord. Ako din ganyan no, sa church. Kamusta ka na? Hindi ko kayo maiintindihan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa inyo kung walang asking. Hindi pwede. Hindi alam naman ni pastor nyo kung ano nangyayari sa madidiscern naman ni pastor yan. So this 2026, sabi mo sa katabi mo, ayusin ko na. Amen. So God commanded us to ask. But, listen church, this is things to remember when asking.
Letter A, hindi ka maa-approve sa request mo kapag mali ang puso mo. Okay? Bakit, Pastor? James 4:3, let's go. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So tandaan natin ito. Hindi laging naka-approve si Lord sa asking mo. Why? Kasi nga, kung may nakakakilala sa'yo, maliban sa magulang at tropang dikit mo, kung may pinaka nakakakilala sa'yo, of course, yung nag-create sa'yo. Kilala kita, anak. Pag binigay ko sa'yo yan, yayabang ka. Pag binigay ko sa'yo yan, nako, mag-iiba yung ugali mo. So kaya pala hindi sinasagot lahat ni Lord. At kaya pala hindi mo matanggap. Kasi nga, mali yung puso mo. At ang sabi doon, you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. So, ibig sabihin ng pleasure, kapag binigay ni Lord yan, pang forma-forma mo lang na eh. Sus, nag-aas ka para mapakita lang na mayaman ka. Nag-aas ka para may mapakita lang na okay yung buhay mo. Or nag-aas ka para may mapagmayabang ka lang sa post mo. Sabi ni Lord, hindi ko yan ibibigay sa'yo. Letter B. Kung ito ay para sa iyong ikakabuti, sigurado, approve agad ang Lord. So when you're asking, tandaan, kung ito daw ay para sa ikakabuti mo, sigurado, approve agad yan si Lord. Nakadalawang like kagad dyan. Naka-heart pa si Lord kagad talaga dyan. Matthew 7:9. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So ang ganda ng sinabi ng ating Panginoon nito. Kung kayo bilang isang magulang, alam niyo yung best para sa anak niyo. Okay? O kaya pag humingi siya ng fish tay, pwede ba bigyan mo ka ng fish? Pwede ba bilang isang magulang ang ibibigay mo sa kanya ay snake? Di ba hindi? Hinihingi niya fish eh. Hinihingi niya pagkain, tapos ibibigay mo bato. At ang sabi ng Panginoon, okay, kahit you are evil, alam nyo, kahit masama kayong tao, kahit mga masasama kayo, sabi, kahit masama ang tao, alam mo kung paano yung ibibigay mong mabuti sa mga anak mo. At ang sabi ni Lord, how much more will your Father in heaven? Kung ikaw binibigay mo yung best mo para sa anak mo, ito na lang, how much more si Lord sa'yo? Amen. At ang sabi doon, no, and give good gifts. Ibig sabihin, gusto ni Lord lagi, good yun para sa'yo. Are you still there? Lagi nating tatandaan, ayaw ni Lord mapahamak ka. Ako, ganyan ako noon. Sarap ng dream ko. Kasi I graduate as an hotelier ako eh. I want to go somewhere.
Magko-cruise ship ako. Wow. Di ba, ang hotel, ang HRM sa cruise ship yan, di ba? Pupunta ako sa mga world-class hotel sa iba't ibang bansa. Aha. Pupunta ako doon. Ganda. Ganda ng dream ko. Dumating yung time, anak, magsaserve ka sa akin. Ayaw nga ng mga kapatid ko eh. Of course, syempre magkano yung gasto, tama? Nag-aral ka, yung pinaghirapan mo. Yun yung gusto ko eh. Kaya pala hindi binigay ni Lord? Baka mamaya, ang yabang ko na. Pangalawa, baka mamaya, sigurado hindi ko na panghasawa si Nice. Siyempre, maraming mga temptations. Pangatlo, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Pero pasalamat ako kay Lord. Pasalamat ko kay Lord. Lord, thank you. Kasi buti, inalign mo yung gusto mo sa buhay ko. Same with you. You don't know what will happen in your life, in your business, in your company, in your schools, in your jobs. Pero tandaan, ang gusto ni Lord lagi is good for you. Amen? Isa naman malakas na palakpak para kay Lord doon. Secondly, the Word of God tells us to seek. Verse 7, be seek and you will find. So yung asking, nag-e-expect ka sa Diyos, pero sa seeking, mag-e-effort ka. Ito na yung hahanapin mo. So both of these words are effort words. Greek word ng seek is zeteo, daiteo. It means to seek literally or figuratively, to worship, about desire and devour, to inquire. So seek means to search for something, to hunt for something, to pursue until you find it. At ang sabi ng Bible, verse 8b, the one who seeks, finds. Kung sino man ang naghahanap, makikita niya. So God has not made us just to ask, but He made us to seek. Kinrate tayo daw ni Lord, hindi lang puro asking, ask ka na lang ng ask. Maganda, may gagawin ka, mag-effort ka din. Hahanapin mo. So like what happened kila Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 20 verse 4, sabi po dito, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. So during this time, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Ibig sabihin, magkakaroon daw po ng gera at magtutulong-tulong yung Moabites, Ammonites, and Meunites para kalabanin sila Jehoshaphat. Imagine, magkakatabing mga bansa at kakalabanin sila Jehoshaphat, ang Judah. Of course, kabado sila Jehoshaphat. Isipin mo, pagtutulungan ka ng maraming bansa. So, ang ginawa nila Jehoshaphat, sabi, the people of Judah together seek help from the Lord. So, ang ginawa nila, hinanap nila si Lord. Hinanap nila yung plano ni Lord. And look at what happened. 2 Chronicles 20:14-15. Then the Spirit of the Lord came to Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and a descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle
is not yours, but God's. So nung sinisik nila Jehoshaphat si Lord, nangusap si Lord dito sa mga taong nabanggit ko, at ang sabi, do not be afraid or discouraged. Huwag kayong matakot, huwag kayong madismaya, Jehoshaphat. Kasi yung gera nyo, yung battle nyo ay hindi yan sa inyo. Battle yan ni Lord. So sa seeking, hindi ka basta-basta nagadesisyon. Hindi ka basta-basta nag-move. Why? Kasi baka magkamali ka. So nung nagsisik itong sila Jehoshaphat, may instruction si Lord. At ang sabi ni Lord sa kanila, huwag kayong matakot, huwag kayong ma-discourage, kasi yung gera nyo at gera ko ay gera ko. At ang sabi, to gawin nyo, Jehoshaphat, kanta kayo. Kanta. Tingnan mo nangyari. 2 Chronicles 20, 21-22. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness. As they went out, the head of the army saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. So nung sinabi ni Lord, habang nagasik sila, ang instruction ni Lord, kumanta lang kayo. Give thanks to the Lord, His love endures forever. So as they began to sing and praise, look at what happened. The Lord set ambush against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. So imagine yung takot nila, yung concern nila sa buhay. Hindi lang babayarin ang kanilang concern, papatayin sila, ubos sila. Mabigat na concern ito. Pero sabi sa kanila ni Lord, okay, nagsik daw sila at instruction, kanta. At pagkakanta nila, grabe, alam mo, yun maganda kay Lord. Ang maganda kay Lord, na kay Lord ka, nagsisik ka kay Lord, alam mo, hindi ka pahihirapan ni Lord. Alam mo, masarap kay Lord, ang gaan-gaan ng buhay pag totoong na kay Lord ka. Amen. Diba, hindi si Lord yung parang magna kay Lord ka, to, sa'yo yan, pa, buhati mo yan, buhati mo yan. Hindi pag na kay Lord ka ang gaan. Tingnan mo yung pinagawa sa kanila, oh. Kanta. At nung kumanta sila, anong sabi? The Lord ambush. Isipin mo, kumakanta lang sila, pinatay ni Lord lahat. Alam mo yung pagpunta-punta mo sa church, akala mo walang nangyayari. Pag-serve mo kay Lord, akala mo walang nangyayari. May ginagawa si Lord sa buhay mo. Come on, palakpakan mo naman si Lord. Now, seeking God requires, letter A, galing sa puso. Unang-una, kapag nagsisik ka daw kay Lord, dapat galing sa puso mo. Gusto mo ba si Lord? Hinahanap-hanap mo ba talaga si Lord? Maganda, totoo yung puso mo. Jeremiah 29:13. You will seek me and find me. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ibig sabihin, gusto mo ba talaga si Lord hanapin? Sabi niya, makikita mo ako kapag sinik mo ako ng iyong buong puso. Ayaw ni Lord ng half-hearted person. Ayaw ni Lord ng 99% mo. Ang gusto ni Lord with all. Yung buo mo. Amen? Letter B, seeking God requires para sa ikabubuti mo at ikabubuti rin ng iba. 1 Corinthians 10:24. No one should seek their own good, but the good of others. So kapag sinisik mo daw si Lord, hindi lang ito para lang sa'yo. Importante din, para din sa ikakabuti ng pamilya mo, ikakabuti ng kasamahan mo, ikakabuti ng karamihan. And last, letter C. Palaging unahin ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So sa seeking daw, importante, una lagi si Lord. At
habang inuuna mo si Lord, namumuhay ka na sumusunod sa Kanya. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, importante kapag nagsisik ka daw kay Lord, galing sa puso, para sa ikakabuti mo, at dapat laging una ang Diyos at namumuhay ka sa Kanyang kalooban. And thirdly, He tells us to knock. He tells us to knock. Matthew 7:8c. So this is important for us this 2026. Sabi Matthew 7:8c, knock and the door will be opened to you. Church, listen to this. Nung sinearch ko sa biblical dictionary, ang ibig sabihin ng knock, hindi kasi kaya ng Merriam Dictionary, yung yung Bible Dictionary, magkaiba. So nung tiningnan ko yung knock sa Greek, it means, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. To rap. Grabe! Alam mo, natawa ako kagabi. Anong oras na ako? Nag-aaral pa ako, 12:00. Lord, ano ni man? Tama ba itong nabuklat ko? Tama ba itong na-search ko? So sabi ko, Lord, bakit to rap? So to rap pala, di ba pag nagra-rap ka, sige, beat nga tayo. Sino nagbi-beat dyan? 1, teka na. 1, 2, 3, go. Dito ka, bilisan tayo. Go. Halika na. Ay, magra-rap ako, ha? Tinan magra-rap ako. Tiga. Bilis. Ito, time here. 1, 2, 3, go. Yo. Yeah. Nung unang panahon, di pa uso ang bigas. Ang aming kinakain, laging bayabas. Ganto na lang. Okay, palakpakan naman natin si. Listen, bakit rap? Alam mo, nasyak ako dito. So, to rap pala, it means to talk freely and frankly na tuloy-tuloy. Di ba napansin mo yung rap na, sorry, hindi ako talaga marunong mag-rap, ano? Pero yung mga napapansin mo sa mga rapper, di ba parang nagtutok sila freely, nagtutok sila ng frankly, at tuloy-tuloy yun, tas nasa rhyme. So sabi ko, ganun pala yung knocking. So ibig sabihin, the Lord tells us to what? To keep on. Ibig sabihin yung knocking tuloy-tuloy. Di ba yung rap tuloy-tuloy? Iba mabibili. Now, listen. All of us here, bakit tayo pumupunta kay Lord? Bakit tayo nagsaserve, attending services and fellowship? Because lahat tayo may kanya-kanyang concerns. Amen. Lahat tayo may hinahanap. Lahat tayo may mga prayer requests. Lahat tayo gusto natin tulungan tayo ni Lord. Kaya lang, kailangan daw ng knocking. Anak, ano bang gusto mo? Ibig sabihin, okay, you ask me, you seek me, and you keep on. And knocking is not instant. Knocking God, gusto mo kagad kausapin ka kagad nila? Hindi. It takes time, it takes days, weeks, months, even years. But we must be aware of this. If we keep on knocking God, listen, the devil will say, why don't you quit? Lord, bigay mo na. Lord, tagal Lord, please. Dahil matagal na, tsaka parang walang nangyayari, sasabihin ng devil sa'yo, anak, stop ka na. Tigil mo na. Mag-quit ka na. So always remember that kapag nagnanak ka na kay Lord, sumusunod ka na kay Lord at walang nangyayari, sasabihin ng demonyo sa'yo,
Sabi ko sa'yo, hindi ka sasagutin ni Lord. Sabi ko sa'yo, walang mangyari sa'yo. You quit. So in Luke chapter 11, 5 to 8, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So ito daw yung importante. When you knock God, kukulitin mo talaga si Lord. When you knock God, magpapag-good shot ka talaga kay Lord. Pakapalan na mo ka ito kay Lord. Ako, kung sa totoo lang, Pastor, makapal bang mukha mo kay Lord? Oo. Lord, gusto ko pagalingin mo kami lahat, yung simbahan. Lord, gusto ko, Lord, pagyamanin mo kami lahat, Lord, sa church. Ganong kakapal. Hindi na, Lord, bigay mo na yung pang renta, Lord, Lord, pagalingin mo naman si Lord. Hindi ganon. Kinakapalan ko talaga kay Lord. Kay Lord ako humingi. Hindi ako hingi sa tao. Alam mo naman ng tao eh. Kay Lord ko siya hiningi, Lord, please, kailangan namin ito. At tuloy-tuloy yun, kinukulit ko talaga lagi si Lord dun. Okay? So now, there's a key meaning of knocking. Letter A, mabilis na lang tayo, it's persistence. So sa knocking daw, kailangan ng persistence. Ito yung hindi madaling mag-give up. Pag ninanak mo kay Lord, dapat walang give up. Amen. Tinawag ka na kay Lord, kailangan walang give up ito. Okay, persistence ito. Kasi umuugat ka eh. Okay, pinapag-grow ka ni Lord eh. Di ba gusto mo ba puno pagkatanim? Yung seed, pagkatanim, gusto mo puno agad? Gusto mo kagad may bunga agad? Hindi. It takes time. Di ba pag tinanim ka ni Lord eh, ngayon na kay Lord ka na. Seed ka pa lang eh. Pero tumutubo yan. Hindi yan basta-basta. It takes persistence. Ganon yung buhay natin kay Lord. No, parang puno tayo. Kailangan nandiyan ka kahit anong mangyari, may bagyo. Wala ito, persistence ang kailangan natin kay Lord. Letter B, action and boldness. It's an active step, not passive of waiting. So yung knocking pala, action ito. Hindi ka pwedeng, tao po, okay naman yun, asking yun eh. Pero yung, hello, may tao ba dyan? Yun yung gusto ni Lord eh, nagnanak ka talaga eh. Okay, so it's an active step, hindi ito naghihintay, kumikilos ka, may ginagawa ka. Letter C. Meaning of knocking is faith. Ito yung naniniwala ka, kahit imposible, parang imposible ito, Pastor. Grabe yung prayer ko kay Lord this year. Mabigat. Daghan. Okay yan, pare-parehas tayo. Palakasan ng prayer ito. Palakasan ng pananampalataya ito. So yung knocking daw is like a faith. Kahit imposible, naniniwala ka. So active effort to gain to entrance to God. So Jesus tells us to knock while asking, seeking, knocking, and last, number 4, never forget the golden rule. This is the most important. Dito po ako magtatapos. Sino dito 2026 magsisik na siya kay Lord? Taas ang kamay. Amen. Mag-aas na siya kay Lord. Amen. Magnanak na siya kay Lord. Amen. Lahat tayo, no? But, listen, never forget the golden rule. Ang ganda nito. So, in Matthew chapter 7:12, sabi ng ating Panginoon, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. So yung golden rule daw, sa iba ay naging negative ito. Sa Judaism, sa Hinduism, sa Buddhism, sa Confucianism,
the golden rule is negative. But the Lord Jesus stated it in a positive form. At ang sabi ng Panginoon, in everything, ibig sabihin, sa lahat. So, ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, sa lahat ng bagay, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa'yo. So, kung gumagawa ka daw ng mabuti, gagawan ka din ng mabuti. Kung tutulong ka sa iba, tutulungan ka din nila. Kung nagrespeto ka sa kapwa mo, rerespetuhin ka rin. Ito daw yung tamang attitude ng isang believer. Ito yung tamang attitude ng totoong binago ng Diyos, yung totoong taong sumusunod sa Diyos. Lagi nilang daladala yung golden rule. Let me end to you in this story, please. Sabi ko nga sa inyo, no, may na-met ako, no, he's a regional director attorney. So nag-usap ulit kami. Kinikwento niya sa akin yung accomplishments niya. So, paano mo na-handle yung 78 attorneys? Tsaka yung staff nyo. Hirap kaya maging attorney. At yung may mga attorney, pag nasa government ka, may mga levels pa yan. Attorney 1, Attorney 2, Attorney 3, Attorney 4, Attorney 5. Mahirap nun. So sa kanya, dahil regional director siya, ang under niya is 78 attorneys. Wow! So nabigyan ulit kami ng chance to talk. Ito yung accomplishments niya. Sabi ko sa kanya, to make the long story short, Attorney, what's your secret in life? Lagi kong tanong yan eh. Anong ginawa mo sa buhay mo? Paano mo yan narating? Hindi ko alam kung believer ito ha. Hindi ko alam kung nagsaserve ito kay Lord ha. Hindi ko alam kung active ito ha. Sinabi niya sa akin, you know my secret in life? Sabi niya, nagpipray ako. Natumbok niya yung asking. Uy, asking yun ah. Okay. Talaga, nagpipray ka, attorney? Hindi ko sinasabi na, ano. Okay. Ano pa po? At pag nagpipray ako, gumagawa ako. Uy, may action seeking. Nagpipray siya, pero may galaw siya. Third, at kahit mahirap, tuloy pa rin ako. Tuloy pa rin, may knocking, may rap. That's rap. Sabi ko, tinamaan nito, kaya pala ang galing nito. Tinamaan niya yung sinabi ni Lord na ask, seek, and knock. At last, sabi niya sa akin, at wag na wag mong kakalimutan yung golden rule. Talaga? Sabi ko sa kanya, attorney, you speak biblically. Sa lahat ng bagay, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. So kaya pala na-reach niya yung ganong level. Sabi ko, wow. Now, same with us. I don't know what will happen in your life. Hindi ko alam kung ano-anong tinatahak nyo. May mga kanya-kanya tayong companies, may mga kanya-kanya tayong businesses, may mga kanya-kanya tayong concern sa buhay. Nagkikita-kita lang naman tayo every Sunday, 1 hour. Pinakamatagal na, 1.5 hour. And then after this, kanya-kanya na tayo. But always remember this. This is important. This 2026. Huwag mong kakalimutan lagi kay Lord mag-ask. Hindi masama mag-ask kay Lord. Alam mo, sana dumating ka sa point na para kang bata. Ako, ganyan ako kay Lord. Lord,
Para kung daddy si Lord. Lord, ganito nangyari sa church. Sakit. Pwede ba tulungan mo ako, Lord? Tulungan mo kami. Nag-a-ask ka. Sana dumating ka sa time yung lagi kang nagsisik. Yung hindi ka nagmo-move, hindi ka gumagalaw, hindi ka nagpaplano nang hindi galing kay Lord. Kung nagawa mo yan for the past years, 2026, start ka ulit. Lord, I want to seek you first. And third, you knock. Kung wala pa yung sabi ni Lord, wala pa rin. You keep on knocking. You rap. Tuloy-tuloy. No, tuloy-tuloy. Kahit anong mangyari, sige, tuloy-tuloy. To rap. Ibig sabihin, keeping on. Kahit mahirap na, sige Lord, tuloy pa rin ako. Kahit nakakaya na, hindi, sige, tuloy pa rin ako. And last, you always remember the golden rule. Habang nag-aas tayo kay Lord, nagsisik ka kay Lord, nagnanak ka kay Lord, lagi mong bibit-bitin na kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. And that is ask, seek, and knock. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Tatayo tayong lahat. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Pipikit mo yung dalawang mata. Thank you, Lord. Lord, salamat po. Sige, right now, I give you time to ask. Meron pa tayong ilang minuto. You ask God, anong gusto mo? Anong plano mo? Si Solomon, nung kinausap siya ni Lord, nagpakita si Lord sa kanya, sabi ni Lord kay Solomon, what do you want? Ganon din si Jesus, nung may lumapit sa kanya, may isang bulag. Sumigaw siya, sabi niya, Jesus! Jesus! Nung lumapit si Jesus sa kanya, ang sabi ni Lord sa kanya, anong gusto mo? Sabi ng bulag, Lord, I want to see. Ikaw din, ganon, 2026, anong gusto mo? Sige, sabihin mo kay Lord yan ngayon. Lord, gusto ko ng kagalingan sa asawa ko, Lord. Gusto ko ma-reconcile kami ulit. Lord, yung anak ko, Lord, gusto ko maging maayos, Lord. Lord, yung finances ko, Lord, hirap na kami, lubog na kami sa utang. Lord, tulungan mo kami. Lord, yung church. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Lord, yung pag-aaral ko. Wala na kaming pan-tuition. Wala na trabaho si nanay. Wala na trabaho si tatay. Sige, sabihin mo yan kay Lord ngayon. Kung wala kang trabaho, sabihin mo yan kay Jesus. Lord, kailangan ko ng trabaho. What else? Kailangan mo ng business para marami kang matulungan. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Huwag kang matakot. At ang sabi ng Bible, when you ask big. Sige, you ask big to God right now. Walang imposible kay Lord. Huwag ka mahiya kay Lord. Huwag ka mahiya mag-ask ng big kay Lord. That's right. Sabi ng Bible, you do not have because you don't ask. Alam mo, kaya ka wala, kaya wala nangyayari sa'yo. Kaya ganun ka pa rin. Kasi hindi ka naman talaga nag-a-ask kay Lord. Sige, this 2026, starting today, sabihin mo, araw-araw lagi mong i-remind si Lord. Kung may pinaka-pagiginggan kang tao, kung may pinaka-pariringgan ka, wala nang iba si Lord. Lagi mo sa Kanya lang sasabihin yung concern mo. Idiretso mo na kay Lord. Sige, you ask. Yes, Lord, ito kailangan namin. Maintenance, kagalingan, healing, deliverance in my family.
mo. Pangalawa, sabi ni Lord, you seek. Anak, you seek me. Hanapin mo ako. At ang paghanap sa akin, may requirements. At ang sabi ng Bible, dapat buong puso. When you seek God, you will find Him. If you seek Him with all of your heart. Gusto ni Lord galing sa puso. Ayaw ni Lord ng pilitan. Ayaw ni Lord ng pusyan. Pero gusto ng Diyos, anak, hanapin mo ako ng buong puso mo. Third, ang sabi niya, yun na. Katok ka lang. Katok ka lang. Sige na, you rap. Ang tagal ba? Ang tagal ka buksan ni Lord. Sige, you rap. Yun na. Katok ka lang kay Lord. Araw-araw katok ka. Ganyan nga. And last, you always remember the golden rule. Habang ginagawa mo yung tatlong yan, you be careful sa attitude mo, sa iniisip mo, sa puso mo, sa ginagawa mo. Kasi ang sabi ni Lord, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung babalik sa'yo. Kung kaplastikan yung ginagawa mo, magugulat ka, kaplastikan din yung balik sa'yo. Kung kasamaan yung ginagawa mo, kasamaan din yung babalik sa'yo. Pero pag puro kabutihan yung ginagawa mo, magugulat ka, it will flow. It will come to you in the name of Jesus. Pagpupurihan ka, aawitan ka. Sige. Jesus, iyong ako. Let's sing a song. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Like Jehoshaphat, kumanta siya. Titiwala sa Sige, kantahan mo si Lord ngayon. You can raise your hands. pagpupurihan ka, aawitan ka. Jesus. Jesus, iyong ako. Ay ko, nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for reminding us that this 2026, Lord, kala namin wala lang mangyayari. Kala namin wala lang kaming gagawin. Magfo-flow kami kung ano mangyari. X pala ito, Lord. It's wrong. That you want us to ask. You want us to seek. You want us to knock. At laging tandaan, laging bitbitin yung golden rule. Hallelujah. Thank you, Lord. And right now, may I ask all the first-timers here? Taas ang kamay ng mga first-timers. Sige po. Hi, sir. Welcome. I think we have first time. Can you go, anak? We will pray for you, sir. Here. Sige, palapakan naman natin yung ating mga first-timers. Can you go here? Hallelujah. Amen. Sige.
ulit natin si Sir. Amen. Sir, you can go back to your seat. Let's lay our hands. Be blessed tayo, Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, maraming salamat po. 2026, Lord, sa year of enlargement. May kailangan kaming gawin is to ask, seek, and knock. Thank you, Lord. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Lord, and we pray for provision, Lord, healing sa bawat isa in the name of Jesus, and also protection, Lord, from the wrong people, from the enemies, from the wrong teachings in the name of Jesus. And thank you for your church, for us continuously learning through your word. Ingatan mo kami. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Praise God. God bless you, church.